covenant. You know that the covenant, the old covenant, of course, is based on law. Amen? And the new covenant is based on grace. Amen. So bakit ganoon? Ano yung law? Ano yung grace? New covenant, covenant of grace. So magsisiris tayo. Ang unang covenant na gusto kong pakita sa inyo, the covenant of grace is the covenant of God's I wills. Parang Hot Wheels lang, no? I wills. Ito yung covenant ng Panginoon na sinasabi niyang I will. Lahat yun, I will, I will, I will. Amen? So unang makita natin sa ating tinatayuan ngayon na covenant na meron tayo, sa new covenant, which is the covenant of grace, ang lahat ng yan, ang paniniwala natin, ang pinanggagalingan dapat ng ating ginagawa, ay yung paniniwala natin na ang Diyos ay nagsabi sa atin na I will. So ano po ba yung I will na alam natin sa Panginoon? Madalas maririnig natin, ano pong I will? I will never forsake you nor leave you. Amen? Amen po ba? Glory to God. So, sa buhay po natin na ito, minsan, yung covenant of grace, na sinasabi natin na, yung word na it is finished, tapos na, amen, quote unquote, na sinabi ng ating Panginoon, tetelestai, di ba? The sentence has been fully served, di ba? The debt has been fully paid. Ano po yung isa na ginagamit niya? The battle has been fully won. Amen? So yun po ang ginagamit na salita. Meaning to say, pag tapos na, wala kang maidadagdag at hindi mo rin yung kayang bawasan. Kasi tapos na. Lagi ko pong ina-example. Kung kayo po ay pumisita sa bahay, tayo po ay kumain, at hinugasan nyo ang plato, ano pong tawag doon? It is finished. Eh kung uulitin ko, ano mararamdaman nyo? Ulitin ko kayang hugasan. Siyempre, sasabihin nyo sa sarili nyo, kulang pa yata ang ginawa ko. Amen? Bakit niya inuulit? Amen po ba? So when it regards to our salvation, ang sabi ng Panginoon, it is finished. So nothing you can add to it and nothing you can subtract from it para masabi mo na dun pa lang siya magiging kumpleto. Because what Christ has done on the cross, He is completely complete and perfectly perfect. Amen? Amen. So as we go along, bakit mahirap paniwalaan yung it is finished? Because of the mixed message na napipreach sa atin. Nahihirapan tayong yakapin ito dahil sa ating mga naririnig. Because the Bible says, faith cometh only from hearing and hearing the Word of God. But that's the biblical faith that we are talking about. But the principle is the same. Whatever you are hearing, it becomes your faith. Whatever you are hearing and accepting it, it becomes your faith. So whatever your faith is, ano po mangyayari? Yun ang pinanggagalingan ng iyong paggawa. Yun ang pinanggagalingan ng motibo pa ng iyong paggawa, if I may say. Amen po ba? May ginagawa tayong parehas nating ginagawa, pero dahil sa ating paniniwala, magkaiba tayo ng motibo. Hello? Pareho tayong pumapasok sa trabaho, pero pag hindi tayo parehas ng pinanggagalingan ng paniniwala, hindi parehas ang ating motibo. Tama po ba? Kaya mahalaga ang faith. Ikaw na pumapasok, naniniwala ka na kailangan mong kumayod upang pagpalain ka ng Diyos. There's nothing wrong about that. Pero kung yun ang mindset mo, nandun ka lang sa focus na kumayod, kahit na nahirap-hirap na ka na, ay pinipilit mo sa buhay mo. So anong magiging motibo ng puso mo? I need to do this so God will bless me. Instead of, you already said, Lord, you will provide all my needs. I will just do my work, I will enjoy this thing, I will learn more, at lilipas na lang na meron kang ngiti sa iyong mga labi. Tingnan mo ang katabi mo. May ngiti ba yan sa labi? Amen? Ganun po, ka-importante. You will not see it on the outside. Amen? Because you yourself knew kung ano ang motibo ng iyong puso. At pansinin mo, ang motibo ng iyong puso, nanggagaling lang yan kung anong pinapaniwalaan mo. Amen? Kaya nga pag sinabi mo, oh, nasa new covenant ako, I believe that God has already forgiven me. I believe that God will supply all my needs according to His riches and glory. Totoo nga ba yun?
bakit ang motibo ng iyong puso parang nagmamakaawa pa rin? Ang hirap po na minsan na mayakap natin na, totoo ba yun, Lord? Talagang, when it comes sa mga bagay nito, kailangan ko lang mag-enjoy and you will provide everything. Yes. Pero hindi ibig sabihin mag-enjoy sa iyong preference. Mag-enjoy ka sa preference ng Diyos. Pag dinala ka sa isang trabaho na kung saan, akala mo hindi mo kaya, mahalin mo pa. Bilang pastor po ninyo, sinasabi ko sa inyo yon na mag-ingat tayo sa ating mga naririnig. Hindi lahat ng ating naririnig ay pinapapasok natin sa ating pumbuhay dahil yan ay magiging paniniwala at pananampalataya mo. But the thing is, if you don't know, if you are not fully sold out po doon sa bagay na kung anong pinaniniwalaan mo, how can you reject yung mga thought na pumapasok sa isip mo if you don't truly know what you believe? Kung anong meron ka doon sa covenant na yon, kung hindi mo alam, paano mo paniniwalaan na i-reject yung ibang naririnig mo kung hindi mo naman alam kung anong meron ka? Amen? Amen po ba? So, aralin po natin yung mga bagay na ito. So, are you familiar with biblical covenants? Familiar po kayo? At least, there are 5 no, na covenant at yun po i-aaralin natin. Pero alam nyo po ba, pag sinabi nating covenant, kailangan binabasa mo ang Bible, inuunawa mo saan siyang covenant. Hindi pwedeng binasa mo siya, iiwanan mo na lang. Dahil sinabi niyang, for I know the plans I have for you, says the Lord. The plan to prosper you, not to harm you. A plan to give you hope and a future. So saan siyang covenant? Saan siyang covenant? Sino nagsulat? Jeremiah. So ano kaya ang covenant ito? Kasi si Jeremiah na yan. So nasa Old Covenant siya. Again, yun ba ay character na sinasabi ng Panginoon na alam niya talaga ang plano niya sa atin? Hindi mo lang yan makikita sa Jeremiah. Kasi ang sabi niya, nung ibinigay niya ang banal na Espiritu, He will teach you everything you need to know. Kino-quote natin ang Jeremiah, kino-quote natin siya, pero sa New Covenant, makikita mo pa rin yung statement na yon. Hindi lang ganun ang pagkakasabi. Actually, hindi niya sinabing, I will give you hope and future. In the New Covenant, you have already the future in you. You already receive it. Lagi ko nga sinasabi, walang problema sa atin positionally. 100% sure na sure ako doon sa position natin kay Kristo. Kung anong meron tayo in heavenly realm, yan, walang problema dyan. Experientially, yes, we need to experience it. At sinabi ko na, alam nyo, nasa gitna is the soul. So tonight, sino po ang tinuturuan natin? Hindi naman ang body natin. Ang soul ang tinuturuan natin ngayong gabi. Amen? So kapag nagbuklat ka ng Bible, at hindi mo naintindihan ang covenant na meron ka, para ka nagbukas ng medicine cabinet. At lahat na makita mong gamot doon, inaakala mong tama para sa'yo, ininom mo lahat. So ano po kaya mangyayari? Pag tama yung nainom mo, do hindi mo sinasadya, ano kaya mangyayari sa'yo? Gagaling. Di ba? Gagaling ka. Pero kapag mali, pero gamot yon, ano kaya mangyayari sa'yo? Instead, you get better. Ano nangyari sa atin? Naging worse. Pero gamot yon. Amen? So ano ibig sabihin nun? All medicine is good. But not all medicine is good for you. Amen. All the Word of God is true. And there's truth in it. At nangyari yung mga bagay na yan. But not everything that has been written doon ay masasabi mo na dapat mong i-apply sa iyong buhay. No. Merong mga bagay doon na hindi para sa'yo. Hello? But you can use them to understand what kind of covenant at kung paano ang Diyos sa buhay mo. Amen. So ang covenant po ay lagi natin nahihintulad sa contract. Pero a covenant is more than a contract. Para for the sake of illustration, and so we can catch it na madali para sa atin, sinasabi natin na ang covenant ay parang contract yan. So wala na pong nag-contract sa sarili niya. Of course, kung merong contract, it should consist of at least, 2 parties.
Amen? Hindi pwedeng makikipag-contract ako sa sarili ko. Amen? Tapos parehas kong pipirmahan, yung isa right thumb mark, yung isa left thumb mark. Hindi po ganoon. Kailangan merong two individuals, different entity. Amen? Ang kailangan po na nandoon sa contract. Hindi siya pwedeng isa lang. Are you still with me? So, ganun nakatindi yung contract. But contract, ang covenant po is more than a contract. So for us to understand this thing, bakit tinatawag natin, bakit di na lang new contract, hindi na lang new agreement, di po ba? It's a new covenant. At ang sabi niya, this covenant is established by, saan po? In His, ano po? In His blood. Amen? Glory to God. So covenant is a binding agreement between people or groups that involves making promises. And which sometimes po, accompanied dyan ng mga ceremonies and rituals. Yan po ang covenant. So unlike yung contract po, ang covenant po ay relational. Sabihin natin relational. Ang contract naman po ay transactional. Sabihin natin transactional. Like, bumili ako ng tubig. Amen? So nung bumili ako ng tubig, nagbigay ako ng pera. Binigyan niya ako ng tubig. Siyempre, pag bumili ka ng tubig, anong dapat mong gawin? Siyempre, dapat inumin mo. Suwabe. Amen. So kapag, ano ang binigay mo? Pera. Binigay niya sa'yo tubig. Ano yung contract na makikita mo? Pag humingi ka, yung receipt. Yun yung nagpapatunay na merong nangyari in between sa dalawang parties. Amen po ba? Amen. Andiyan pa ba tayo? So, ganun po natin nakita. Pero ano pong pinagpalit natin? Pag sinabi natin contract, a contract is an exchange of possession. This is now yours, yung pera ko kanina, and what is yours na meron ka ay akin naman ngayon. So, there's an exchange of what we called possessions. Amen? So, kaya sinabi natin ng covenant, kasama din yon kasi meron din exchange na nangyari sa atin. But in covenant is more an exchange of people. I am yours, now you are mine. So gaya po ng marriage, dalawang tao na kung saan ay pinag-isa ng Diyos. So hindi na siya dalawa. Kung anong meron kay Michelle, o kung anong meron sa akin, kay Michelle lahat. At kung ano ang kay May Michelle, sa akin din, syempre. Amen. So ganun po yun. Ganun yung, ano na yun, kasi bakit? Buhay. No, merong exchange ng people, gaya na nangyari sa atin. Bakit nandoon ang Panginoong Yesus? Kasi merong exchange na nangyari. Ang kasalanan natin, pinalitan niya ng, ano po? Ng kapatawaran. So, imagine niyo, no, kung walang relasyon doon, hindi mo siya tatanggapin. Kasi pag transactional, I cannot transact doon sa bibigyan ko ng hindi equal ang value. Tama po ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Sasabihin ko sa kanya, bigyan mo ko ng tubig, bibigyan kita ng basura. Hindi pwede. But the covenant is more on relation. Halimbawa po, ang dalawang magkaibigan, mag-best friend. Kapag merong nanganti sa'yo, babatukan ko talaga. Pag ikaw, siniraan nila, ako makakalaban. Ano bang bibigay sa'yo ng kaibigan mo? Wala naman, di ba? But because it's a covenant of friendship, meron kayong relasyon, meron kang pangako, pero hindi ka naghihintay ng kapalit. Amen po ba? Hindi kagaya ng contract, it's merely transactional. Kaya po, ginagamit lang natin yung contract, uulitin ko, for the sake na maunawaan natin. Pero hindi lang po yan contract. It's more than a contract because in exchange of us, God gave His only begotten Son. Amen? So naunawaan na po natin? So sa Bible po, ito po yung 5 na makikita po natin na contract. Una po is, covenant. Noahic covenant. Ano po makikita natin sa Noahic covenant? So alam po natin na nangyari, di po ba? Binaha. Ang buong mundo ay natabunan ng tubig. Amen? So ito po yung covenant na sinabi ng Panginoon kay Moses, kay Noah. Noahic covenant, God promised Noah and all humanity
That includes us. Tingnan mo ang katabi mo kung tao yan. Kasama yan sa ano na to. Hindi pastor, Old Testament yan, Old Covenant yan. Oh, Old Covenant siya, pero tutukuyin natin yung mga bagay kung ano yung naging obsolete lang. Hindi naging obsolete ang promise na ito. Amen. Hanggang ngayon, outstanding yung promise na ito. Noahic covenant promised Noah and all humanity that he would never again destroy every living thing in a flood. Kaya nga minsan, hindi sa ganito matatapos sa mundo because God already promised it. Amen? So kapag nandun ang pananampalataya mo, kahit na bumabaha na dyan, meron kang kapanatagan ng loob because you know, that's not how the world will end. Amen po ba? Pero pag hindi mo alam, hindi ka sigurado, baka siguro lulubog na to. Baka siguro hanggang dito na lang ang buhay ko. No, the Bible says, in His covenant, ano po sabi niya? He will not destroy again every living thing in a flood. Amen? So saan po natin makikita yan? Makikita po natin yan sa Genesis chapter 8, chapter 9, makikita po natin. So isulat nyo na lang because we cannot go through all those verses. Okay lang po ba? Pinapakita lang natin. And there's a sign for that covenant. Ano po yung sign? Rainbow. Amen? Makulay. Makikita mo lang ang rainbow pag talagang maliwanag ang kalangitan. Kaya mo makikita ang rainbow. Amen? So, ibig sabihin, clear. So, pangalawa pong covenant is Abrahamic covenant. So, ano naman po ang covenant na ito? Abrahamic covenant, God promised to bless Abram. Abram pa po siya noon, hindi pa napapalitan ng pangalan, and his descendants, and make them into great nation with their own promised land, the land of Canaan. So maksan natin makikita yan sa Genesis din po. So ano pa sabi ng Panginoon sa kanya? God told Abram that he would be exceedingly fruitful, di po ba? And he will become the father of all nations. Amen? And also promised that the nation would be blessed through him. Amen? So pangako lahat siya ng Panginoon. Ano bang ginawa ni Abram? Wala. The first promise, God initiated it. Amen? God promised it not only to mankind, but He also promised it to Himself. Pinangako niya yun sa kanyang sarili. Hindi ko na kailanman gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang pangalawang pangako niya, hindi lang niya yung pangako kay Abraham, pangako din niya yun sa kanyang sarili. I swear, kaya nga nung tinuro ni Sister Kat, di ba sabi niya, I swear in my name. Why in His name? Because no one is greater than Him. Sometimes we swear, ang sabi natin, sa ngalan ng aking asawa, kung tayo po yung mga lalaki, di ba? Siyempre, yung mas mataas sa atin, yun ang isuswear natin. Sa ngalan ng aking asawa, hindi ako nagsisinungaling. Amen? Minsan, sa ngalan ng Diyos, hindi ko ginawa. Bakit mo sinuswear doon? Because you're saying like, there is someone more powerful than you. Kung nagsisinungaling ka, dinamay mo siya, ang kalaban mo siya. Tama po ba? So, ganun din po ang sabi ng I swear in my name because no one is greater than Him. So, ang sabi po niya, pangako niya ito kay Abram, Abrahamic covenant, siya ang nangako, wala naman pong ginawa si Abraham para mangako ang Diyos. Hello? Wala rin ginawa si Noah na hindi nasabi sa Panginoon, oh Lord, sumunod na ako, pero huwag mo nang ulitin to. Hindi humingi si Noah. But God initiated it. I promise, hindi ko na ilulubog o gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa Abrahamic covenant din mo, ang sabi niya, I will, make your descendants into a great nation with their own promised land. And that land is the land of Canaan, flowing with milk and honey. So makikita po natin in the book of Genesis and Exodus. Pangatlo pong makikita natin na covenant is the Mosaic covenant. This is the time which is also known as the Old Covenant. Was formed with the nation of Israel at Mount Sinai. Unlike the earlier covenants, unlike nung dalawang nauna, itong covenant na ito, it's now conditional. But the two, they are not conditional. Amen? Ang sinabi lang niya, I will bless you and make you a father of all nations if you believe in me.
Hindi niya sinabi yun. If you will do this thing, hindi niya sinabi yun. Hindi rin niya sinabi, Noah, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Walang kung. But this covenant, in Mosaic covenant, it's a conditional covenant. Where God promised to bless Israel if they kept His commands and curse them if they didn't. Amen? So itong covenant na ito, na familiar sa atin ngayon, that the old covenant. Hello? Amen. Andiyan pa ba tayo? So ang center, ano po pala yung sign ng kay Abraham kanina? Nakalimutan kong banggitin. Alam niyo po kung ano? Circumcision. So every covenant, there is a sign. Amen. So dito po, ano po ang sign ng Mosaic covenant? The tablet. The written code. Amen. So yun yung sign. Every time na makikita nila yan, kaya po minsan, di ba, pinapaalalahanan tayo minsan sa church na meron po tayo dati, makita mo yan sa labas ng simbahan because pinapaalalahanan tayo ng mga bagay na yun. It's a sign. We have this covenant. Amen? Amen po ba? So, Mosaic covenant. So, after Moses, sino po ang, pagkatapos niya, anong covenant na lang po ang meron? Davidic covenant. So, ano naman po ang covenant niya kay David? Ang covenant niya kay David, God promised David to make his name great and establish the throne of his kingdom forever. So yun ang kanyang covenant kay David, na ang kanyang kingdom ay magro-rule forever. So pansinin niyo po noon, kung tumupad ang Panginoon sa kanyang pangako kay David na covenant niya sa kanya. From the lineage of David, lahat na naging hari, hindi na po lumabas. Simula nang si David ay naging hari, lahat ng naging hari sa Israel ay galing lahat yan sa angkan ni David. But before David, we know who's the king, right? It's King Saul. So after King Saul, David becomes king. So he became king at pagkatapos niya, pangako yun ng Diyos sa kanya. Ang sabi niya, I will establish your throne and your kingdom forever. So the promise was fulfilled sa kanino po? Sa the son of David, kay Jesus Christ. Amen. The kingdom forever. So ano po yung sign sa kanya? A king. And a king has already been born for us. Ang sabi dun sa book of Isaiah, di po ba? A king has been born to you. You will call him the name. Ano po name niya? Mighty Counselor. Alam niyo pa yon? The Prince of Peace, King of Righteousness, and all this name is Jesus. So ilan na pong covenant yon? 1, 2, 3, 4. So, isa na lang. So, again, Noahic covenant, God initiated it. So, pag si Lord ang nag-initiate, wala kang ginawa, ang tawag natin doon, grace. You don't deserve it, but God gave it to us. So, from the very beginning, the covenant of grace ay nandoon na po sa mga tao. And then, Abrahamic covenant, wala din siyang ginawa. That's also grace. So, ang grace, dinidil ka, kung makikita niyo po dinidil ka sa pamamagitan ng alin? Ng pangako ng Diyos. Hindi sa iyong magagawa. If I'll ask you, if you know the story of Noah, did Noah sin against God? After the flood? Yes. Amen. Binawi ba ng Diyos ang kanyang pangako? No. Why? Because it's not based on what man will do. It's based solely on what God has promised. Si Abraham, nagkamali ba siya? Nagkamali po ba? Did he disobey God? Yes. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang pumunta doon, kahit nataghirap dito. Anong ginawa niya? Mas maganda dun sa Negev. Pumuntas pa rin siya doon. He disobeyed God. And still, God saved him. Why? Bakit niya sinave si Abraham? Kasi ang pangako ng Diyos, sa kanya manggagaling. Though he made mistake, God never changed his mind. Why? Because solely again, it will be based on his promise, not on man na gagawain niya. Amen? But the Mosaic covenant is totally different. My friend, believe me, totally different. Amen? Glory to God. Davidic covenant, ganun din po. If I'll ask you, did David made mistake? Yes, big time. Ang kanyang pangangalon niya ay nagbunga ng pag-murder.
Amen? So imaginein mo yon. Siguro kung tatanungin ko kayo ngayon, dapat ba na tumayong leader yan? Kung ganun siya, nangalo niya na pumatay pa upang itago? I don't think na tatanggapin natin yung ganung leader. Tama po ba? Si Lord pa na nakakakita ng lahat, pero hindi niya binawi ang pangako niya kay David. Bakit kaya? Again, it's solely based on God's promise. Amen? So nakukuha po ba natin ngayon paano makipag-relate ang Diyos? Amen? Kaya nga, sinasabi natin, ang throne natin na hindi mawawala, hindi po sa atin yung Davidic covenant. Kay David yun. And God fulfilled that promise. Amen. Ang Abrahamic covenant, kay Abraham yun, pero tayo yung tinatawag niyang, and the whole nation and the whole world will be blessed through you. Kasama ka pa ba sa mundo? Tingnan mo katabi mo, baka hindi na yan. Kasama pa yan sa mundo. So yung pagpapala na ating nararanasan, dahil din yun sa pangako ng Ama kay Abraham. Hello? Glory to God. So kaya nga sinasabi ko sa mga ibang nagtuturo, hindi na daw kailangan ng Old Testament. No, you cannot prove that the Old Testament is no longer needed when you preach the Word. Because the whole character and integrity of God ay makikita mo from the very beginning. Na hindi siya nagbabago. At maipapakita mo kung bakit ganito ang Diyos because He relates only within the covenant. Nakukuha po ba natin? Kaya nga pag pinili mo, Lord, akong gagawa nito, anak, wag na ikaw. Binigay ko na sa ikaw. Hindi, Lord, papatunayan ko sa'yo. Kaya pag sumablay ka, may guilty feeling. Bakit ganoon? Kasi doon ka sa covenant na yun, nagpo-work. So the next covenant, ito po yung covenant na hinihintay ng marami. Hinihintay ni Abraham, hinihintay ni Moses, hinihintay ng lahat ng propeta. And this is the new covenant. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa isang account, ang sabi niya, maraming naghihintay nito. Sila hindi nila nasaksihan. Pero kayo, nakita nyo, sino? Siya daw, nakita nila, si Jesus. Amen? Kaya ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, ang daming naghintay, pero hindi nila nakita. Kayo, nakita at naranasan ninyo. Amen? So the new covenant that God would make, ano po yung new covenant na yun? Ang sabi niya, the new covenant that I would make would be unlike the old covenant. So pag sinabi nating old covenant again, hindi po natin tinutukoy yung Abrahamic covenant, hindi natin tinutukoy yung Noahic covenant, hindi rin natin tinutukoy yung Davidic covenant. Pag sinabi nating old covenant, tinutukoy natin is yung Mosaic covenant. Clear po ba tayo? Amen. So, nakikita po natin ang mga difference. May natututunan po ba kayo? Lumilinaw ba sa inyo kung bakit lagi ko sinasabing, huwag mong tanggapin yan. Hindi yan ang tinatayuan mo sa new covenant. Pag tinanggap mo yan, you permit it, hindi naman sasabihin ng Diyos, anak, wag, hindi. Mapapasa iyo yun kasi tinatanggap mo. Amen? Eh bakit wala kang kapangyarihan ni resist? Bakit? Kasi hindi mo nga alam. Amen? Kung halimbawa po, sa oras na ito, sasabihin sa inyo nung tao sa labas, sasabihin niya, lumabas ka dito. Hindi ka dito, hindi ka kabilang dito. Hindi ka papayag, di ba? Bakit? Kasi alam mo na belong ka sa church na to. Tama po ba? Kaya yung mga bagay na ginagawa sa atin ng kaaway, kapag alam natin na hindi para sa atin, at alam mo ang yung tinatayuan, dun mo lang siya mariresist ng merong authority. Amen? Hindi ka sigurado kung dapat mong gawin o hindi. Parang minsan natatakot ka pa, parang hindi naman dapat ganito. Amen? Andiyan pa ba tayo, church? So sabi niya, hindi kagaya ng Old Covenant na ginawa ko noon with their ancestors. So ano po yun? Alam na natin, yung you do good, you get good. You do bad, you get bad. Amen? So ano pa sabi niya? It would be a covenant where God, ano po daw? Would forgive
and remember their sins no more. And give His people a new heart and a new spirit. Ito yung new covenant. Na kung saan ang sabi ng Panginoon, I will remember their sins no more. Imagine mo yun. Una pa lang to tatanungin ko kayo, lagi nyo ba sinasabi sa Panginoon yung mga bagay na kung saan mga pagkakamali natin? Lord, pasensya ka na, ganun. Sasabihin lang sa iyo ni Lord, kailan nangyari yun, anak? 2014 po, Lord. Si Lord, kinalimutan na niya. Ikaw, pilit mo pang binabalik. Tapos sasabihin natin, nasa new covenant ako. Ang sabi ni Lord, I will remember your sins no more. Hindi niya sinabing, I already forgotten. No, but He decided not to remember it. Amen? Amen po ba? At sabi niya, bibigyan niya tayo ng new spirit and a new heart. So nakita po natin, na-establish din ang new covenant in His blood. So wala tayong ginawa dito na nagkaroon ng katuparan ang bagong covenant. Again, si Lord lahat ang gumawa. Amen po ba? So yun po yung covenant na tinatawag natin. So ilan na sila? At least 5. Pansinin natin 5. 4 dyan, all initiated by God. Isa dyan, contractual sa man. Una, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at ngayon, ang tinatawag nating Messianic Covenant, which is the Messiah, the new covenant in Christ. Amen? But let's concentrate sa dalawang biggies na tinatawag nila, and those are which divide the Scripture. So pag binabasa natin, dinidivide natin ngayon ang Scripture. When we say we divide it, ibig sabihin, binabasa natin siya sa dalawang division. We always ask ourselves, saan ito? Saan covenant ito? Saan ito na-apply sa new covenant? When you read it in the lens of grace, wag sa lens ng law. Kasi may law lens at merong grace lens. So pag tinabasa mo siya sa lens ng grace, nakikita mo ang purpose kung bakit nandoon yung mga covenant na yon. Because they will all boil down, kailangan yung necessity so the new covenant will be appreciated much, founded in the love of God. Amen? Amen po ba? So, ang difference ng old at saka new, na siya lang ating aaralin muna for tonight. So, nakita na natin ang covenant. Ang difference lang nila, the old covenant is the I will ng man. Yung new covenant naman is I will of God. Amen? So, titignan po natin kung ganun nga talaga. So, old covenant is based on law. Amen? So, dito, I will ng man. Ang sabi niya, man will initiate, God will respond. If you fully obey, I will bless you. If you don't, all the curses will be upon you. So, according to what you will do, I will react. Amen? Nakuha po ba natin? So, yun ang I will of man. I will do this, Lord, you will do that. If I'll do this, Lord, you do that, no? Amen? Amen po ba? So kung gagawin ko to, Lord, kaya minsan sinasabi natin, Lord, nagdasal naman ako eh. Lord, nagsimba naman ako. Lord, nagbigay naman ako. Tapos sasabihin mo, nasa new covenant ka. But when ang lalabas sa bibig mo, they are purely in the motive of the old covenant. The I will of man. Amen? Andiyan pa ba tayo? Kaya nga, hindi ka lalaya doon. Lagi ka merong panunumbat. Gusto niyo bang karelasyon yung gano'n? Laging nanunumbat? Ikaw kasi hindi ka nagagalit sa akin. Ikaw kasi ang bait-bait mo. Kung susumbatan ka ng gano'n, gusto mo siguro, no? Amen? Ayaw mo na lagi ka sinusumbatan. Amen po ba? Wala na nag-amen. So ito po ang Old Covenant. And the Old Covenant is all the matter of doing. So kung wala kang gagawin, wala siyang gagawin. So it's also a man make promises to God and breaks them
repeatedly. Kung titignan mo at aaralin mo ang Old Covenant at babasahin mo sa Bible, lahat ng pinangako ng tao, Lord, gagawin namin lahat. Wala ni isa gumawa sa kanila. They keep on telling God they will do it, but in the end, pagkatapos nilang nakuha yung gusto nila, susway din. Amen? Yun ang hiningi nila. So at the foot of Mount Sinai, the Israelites boasted. Alam po natin yan, no? We'll do everything the Lord commands. Lagi ko po sinasabi sa inyo. Kaya ang sinasabi niya, sabi mo sa kanila, I'm the God of Abraham. Sabi, introduce me to them, Moses. Tell them that the God of their father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, ay narinig ang kanilang daing. Yun ang introduction ni Lord sa kanya. Sabihin mo, ako yun ha. So ano sinasabi niya? Kung naunawaan ng isang believer ang bagay na ito. Ako ang Diyos na kung saan nangangako at hindi kailanman bibiguin ang pangako ko sa kanila kahit ano pa ang gawin nila. Hindi ako magbabase kung ano ang performance nila. Magbabase ako sa pangako ko sa kanila dahil ako ang Diyos ng kanilang ama, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. But those three also failed to follow God sa kanilang buhay. They failed. But God did not change His promise. So ito yung pagdating ng Panginoon sa kanila. Pakilala mo ako, Moses, sa kanila na bumalik ang kanilang Diyos, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Bakit kaya ganoon? Kasi alam din nila ang nangyari sa kanilang forefathers. Alam nila na nagkamali din sila, but God ay hindi sila kailanman binitawan. But, ang mga Israelita, in Exodus 19:8, ano pong sabi nila? The people all responded together. We will do everything the Lord has said. Gagawin namin lahat. Sige, lahat ng sasabihin niya at sinabi niya. So Moses brought their answer back to the Lord. Masyado silang naging mayabang. Amen? So they boast a lot. And the law demands, what the law demands, they cannot really provide. Amen? Di nila kaya talaga. And yung flesh natin po is incapable of delivering the perfect performance that the law required. The law required maging flawless. Amen? Dapat yan, walang blemish. That's what the law requires. So, kailangan ng performance mo, perfecto, markado, 100%. Hindi ka pwedeng bumaba doon because it's no longer perfect. Hindi ka rin pwedeng sumobra because you are more than perfect. Amen? So, kailangan sakto. Wala kang dapat makalimutan sa mga batas na yan. Pag nakalimutan mo, nagutom ka na at nagluto ka sa araw o kumuha ka ng steak sa araw ng Sabat, you violate the law. Kaya anong gagawin mo? Patungkol yun sa'yo kasi puro pagtitiis mo yun. Kailangan sundan natin lahat. Which the whole point, yun po yung whole point ng law-keeping covenant. Kailangan mo siyang ikip at hindi mo siya kayang ikip. Nakuha po ba natin? So yun talaga ang purpose niya. That's why the law was added because of their transgression. Dahil sa kanilang kapalaluan, dahil sa kanilang pagre-rebel, the law was added. So for them to know na hindi ito ladder for success. Ito ay ladder ng fast track ng failure nila. Hindi ito ladder ng success. Hindi mo makikita ang success mo sa batas. So the law was designed to humble the proud and silence the boastful so that they may see the need for the grace of God. Yun ang purpose ng law kung bakit nadagdag. Upang sa ganon, ang kayabangan ng tao na kaya niya sa kanyang sarili, makita niya na hindi yun uubra. At mangangailangan siya ng Diyos na tagapagligtas. So anong tinutukoy po natin dito? Bagay ba na pagtatrabaho? Hindi po yun ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy niya dito ay patungkol sa kaligtasan. Amen? Patungkol sa kaligtasan na hindi mo kayang kunin yan sa sarili mong gawa. Because you need to meet the standard of God in order for us to be saved. And no one can. That's why God came. Amen po ba? So, tandaan po
po din natin ito, the Old Covenant does not begin in Genesis 1. And the New Covenant does not begin in Matthew 1. Dapat po alam natin yon. Kasi pag binasa natin, Matthew 1, oh ano to? O New Covenant to? No, it's not. The New Covenant ay hindi po nag-umpisa sa Matthew chapter 1. At ang Old Covenant ay hindi siya nag-umpisa sa Genesis chapter 1. Malinaw po ba yon? Kailan siya nag-umpisa? Yung Old Covenant, nag-start siya sa Mount Sinai. Nasaan po yon? In Exodus chapter 19, verse 8. Amen. So saan naman po ang New Covenant? Ang New Covenant, ang sabi niya, may establish lang ang New Covenant in my blood. Sabi ng Panginoong Yesus. So kailan po nag-start lang ang New Covenant? Kailan po? Nung namatay ang Panginoong Jesucristo. Bakit ganoon? Kasi every time you make a covenant, it's just like a last will and testament. So hanggat buhay yung gumawa noon, amen, hindi yun magiging, tawag doon, in effect. Amen po ba? So nung namatay ang Panginoong Jesucristo, naging effective na po ang new covenant. Andiyan pa ba tayo? So in contrast po ng mga bagay na ito, so ang new covenant, ang Mount Sinai, Old Covenant. Mount of Calvary, New Covenant. Nasaan ang Mount of Calvary? Nasa Mount Zion. Ano yung Mount Zion? Jerusalem. So nandoon lahat nag-umpisa yung tinatawag nating New Covenant. Amen. Amen po ba? So napakabuti po ng Panginoon, di ba? So understanding the difference between the old and the new ay essential po if we are to rightly divide the Scripture. So every time you read Matthew 1, Matthew, nakita mo hanggang kay Luke, hanggang hindi doon sa pagkamatay ng Panginoong Yesus, mababasa mo lahat yan, makikita mo na ang bigat ng dating. Tama po ba? Because ang Panginoong Yesus speak to the Jews who's under the law. Hello? Andiyan pa ba tayo? Glory to God. So in contrast with the Old Covenant, the New Covenant is on God's unbreakable promises to us. That's why He gave His Son to all of us. Amen? So meron siyang ibinigay. Gaya ng sinabi ko sa inyo, pag covenant na ganoon, meron exchange of people. So ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo ay mapa sa Panginoon. Amen? He gave His Son, so we can be won by God once again. Amen? Kasi ang kailangan ng pambayad ay yung hindi kayang tumbasan ng anuman. At yun ay ang banal na dugo ng Panginoon. Amen? Hindi ko na kasi mai-discuss sa inyo na every time there is a covenant, meron pong tinatawag nilang cutting or shedding of the blood. So kay Noah, ano po yung hinati? Kalapate. 'Di ba? Merong tumulong dugo. O, kay Abraham, ano po? Ang Diyos mismo ang dumaan sa gitna ni Abraham. Ano pong yun doon? Yung bull. So, ganun po yung ginagawa nila pag nagko-covenant ang Panginoon. Laging merong shedding of the blood. Amen? Kaya dito rin sa atin, sa New Covenant, meron shedding of blood. At yun po ang blood ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, the New Covenant ngayon, dahil ang Diyos lahat ang gumawa, gaya ng mga naunang covenant na binanggit natin kanina sa 4, na i-disregard mo yung Mosaic, lahat yon ay solely initiative ng Panginoon. So dahil hindi sa ating performance, karapat-dapat man para sa atin o hindi, gagawin pa rin ng Diyos. Clear po ba tayo doon? That's why it's based on grace of God. So the New Covenant is based on grace. Kaya hindi siya pwedeng maging law. Kaya mababasa nyo, paulit-ulit sa Bible, sinasabi niya, if it's grace, then it cannot be law. If it's grace, it cannot be works. Or if it works, it cannot be grace. Ganun lang siya kasimple. So pag tumatayo ka ngayon, ang motibo mo, gagawa ka para pagpalain ng Panginoon. Oops, kiriups. Amen? That's law. You're asking God to bless you because you accomplish something. Di ba, Pas? Dapat ganun naman? No. In the New Covenant, you believe that you are already blessed.
That's why you're not depending on your performance. Your rest is not depending on your performance because you know you will always fail. And you will not beat yourself anymore. Why? Because you know it's not based on what you can do. It's based solely on what God has promised. All you need to do is to accept it, embrace it, and live it in your life. Amen? Glory to God. So, I will of God. Ito po yung based on grace. I will of God. God initiated, man will respond. So, ang Diyos ang nag-initiate, ang dapat mo lang gawin is mag-respond doon. So, ang yung paggawa ngayon ay hindi upang pagpalain ka, kundi dahil alam mo na ikaw ay pinagpala na ng Panginoon. Amen? Hindi, kasi ako pa rin yung gumawa. Alam mo kasi pinagpala ka na ni Lord. Alam naman si Lord na magtrabaho tayo, tapos sa bangko darating na lang yung pera mo. Hello? Ako pa rin nata yung gumawa nun. No. If you will boil it down into your belief, you will know that it's not you. You know that it's only God. Amen? Kaya lang, establish mo muna ang iyong paniniwala. So you will not get confused in everything you do. Amen? So New Covenant, God initiated din, gaya ng tatlo na nabanggit natin kanina, and man will respond. So ito po, sa New Covenant is a matter of believing. So nandyan na, tinapos ng Panginoon, pero para mapa sa iyo, kailangan mong tanggapin. Gaya ng salvation. Kung hindi mo tatanggapin, hindi yun mapapasayo. Doon nandyan na. Ino-offer na sa atin. Andiyan pa ba tayo? So God makes promises to Himself, and this one keeps them forever. It's eternal. It will not be broken sa ating pong buhay. So, paano po na-establish ito? Bakit grace? Bakit wala tayong ginawa? Kasi ang New Covenant, it did not require anything from us. Actually, there's something na nasa atin that the New Covenant ay nangyari because there's something na walang value. Amen? Pero ang Diyos na napakahalaga, siya ay pumunta upang i-take yung garbage sa atin, if I may call it, at ipinalit niya sa sa yaman na meron siya. Amen? Sinong gagawa nun? I think, if I can illustrate it sa inyo, it's only a father and a son relationship. Na kahit anong kamalian ng iyong anak, kahit anong putik na meron siya, pagbabalik siya sa iyo, o pag nakita mo siya, ano tawag doon? Susunggabin mo at yayakapin mo. At iahon mo doon, kahit kapalit ay buhay mo. Amen? Yun ang pag-ibig ng Ama sa atin. That's why He gave His Son. Not for His Son to live a happy and enjoyable life. For His Son to die for you and me. That's the purpose. He came to this world, He became poor so we become rich. Amen? So in Luke 22:20, ito po yung sabi niya. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Again, pag nagbabasa po tayo, lagi natin sinasabi, poured out for you, past tense. Pero nagsasabi pa siya. Hindi pa nangyayari at nagaganap in actual. But His faith is already there. Jesus' faith is already there sa Ama. Hindi pa nangyayari, pero pinaniniwalaan niya na ibuhos na sa inyo ang aking dugo. Hindi pa nangyayari. Kasi bakit ko nasabi yon? Siya ang nagsasalita dyan eh. Kasama niya ang kanyang disciple. In the same way, after the supper, He took the cup. Siya yan. At siya yung nagsasabi, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out." Past tense. Amen? For you. In Matthew 26:28, it's the same thing. Iba lang po ang pagkakasulat. "This is my blood of the covenant, which is poured out pa rin," past tense, "for many, for the forgiveness of sins." Amen? So kaya sa New Covenant, nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, hindi dahil binayaran natin ito.
Hindi dahil sapat-sapat ang ating pagsiserve sa Panginoon, ang ating pagluhod, ang ating pagdasal, ang ating pagmamahal sa ating magulang, ang pagiging mabuting anak natin, magiging mabuting asawa. Hindi yun sasapat upang bayaran natin ang kasalanan na meron tayo na minana pa sa kaninunuan. Tama ba yun? Amen? Hindi sasapat. So anong ginawa ng Panginoong Yesus? Siya lang ang pwedeng magbayad because it requires death. It requires not atonement because atonement is covering, di po ba? It requires taking away. It requires payment. Amen? So He paid it by His blood. Kaya pag ito nagrema sa'yo, kapatid, you will value yourself more than anything else. You have been paid by the blood of the Lamb. Amen? Ewan ko sa inyo, pero sa akin, iba yung dating nun. I have been paid by the blood of the Lamb. Ganun mo ako kamahal, Lord. Amen? Hebrews 9:16, 17. Binabasa ko lang po ito para makita natin. In the case of a will, so hindi lang po sa panahon natin ngayon na ginagawa yon. Noon pa man, so inadapt lang, di po ba? In the case of a will, hindi po yung, bigyan mo ng jacket yan. No. Joke po yan. Amen. So in the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it. So sino po ba ang gumagawa ng covenant in my blood? So there should be a proof that there is really a blood na umagos po sa kanya, na siya ay namatay. So that will sa ating pong buhay, o yung covenant na tinatawag natin will took effect. Amen? Because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. Amen? So, hindi po magkakaroon ng effect. So, now you understand why Jesus came into this world for us to die? Amen? Di ba kung kayo yun, yung honest sagot lang po kung hindi nyo lang talaga mahal na mahal, papadala kita doon sa lugar na yun, mamamatay ka para sa kanila. Palagay nyo, magagawa nyo yun, bakit? Para maging bida kayo? Para maging superhero tayo? Mamamatay nga hindi naman mabubuhay. Bakit nyo kaya gagawin yun? When you realize sa buhay mo na yung mga nandoon ay merong value para sa'yo. Pero kung walang kwenta sa'yo yan, hindi ka pupunta doon. Pero but because God saw our value para sa Kanya. Amen? Kaya siya dumating dito sa lupa. So God loves you so much. So, Jesus comes to bring grace into our life. So, pinadala niya ang kanyang grace. Siya mismo yon into our life. And the grace of God intend to restore, to restore us. So, again, positionally, we have been restored. Spiritually, positionally, walang i-restore sa iyo the moment you receive Jesus. Amen. You are already restored. Amen po ba? Amen. So pero para maranasan mo itong bagay na ito in physical, gaya na nabanggit natin, you need to receive it and believe it and live by it. Amen? So the grace of God intend to restore us. Tignan po natin Luke 4:18-19. Ito po si Jesus nagsasabi, "The Spirit of the Lord is on me." So pumunta siya sa synagogue, binuksan niya ang scroll, at nagkataon, nandun siya sa book of Isaiah, na kung saan ang sinasabi po doon, ayan, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor." So ano po sinasabi niyang poor dyan? Hindi po poor sa kanila pong katayuan sa buhay. Poor in spirit. Amen? So ang sabi po, to proclaim the good news to the poor, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Sino po dito ang oppressed na oppressed? Amen. You have been set free, kapatid. To proclaim the year of the Lord's favor. Kung babasahin mo in the original text o sa scroll na yon na binasa niya, you will not find to proclaim the year of the Lord's favor. Ano makikita mo? To proclaim the Lord's vengeance.
but Jesus says to proclaim the Lord's favor. So ang kanyang pagdating, hindi kagaya ng mga bagay na mangyayari noon. Tayo ay palalayain upang hindi ka mabuhay sa takot. Amen? John 1:17, for the law was given through Moses, ayun po yung sabi ng Bible, grace and truth came through Jesus Christ. Amen? So nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, dahil sumasa kanya ang grace and truth, actually, He's the grace, He's the truth, so meron ka ring grace at truth. Amen? So kaya nga minsan, madalas nakikita na natin ang mga mali natin. Madalas nakikita na natin ang mga shortcomings natin, ang mga fault natin, ang hindi maganda sa atin, no, pinapadali na ng Panginoon. He exposed it to us because that's the purpose of the light. Amen? The purpose of the light is to expose yung bagay na dark sa atin na hindi natin nakikita. Pero hindi niya yung in-expose sa lahat. In-expose niya sa atin. So this is our chance to grab it, admit it, and confess it, and repent sa bagay na yon. Amen? Why? Minsan sasabihin ng iba, oh, hinayaan pa ng Diyos na makita ng iba. No, hindi gusto ng Diyos na makita ng iba. That's why from the time you receive Jesus, sinasabi niya sa iyo kung ano ang hindi mainam sa atin. Kung magpapatuloy ka, makikita yan. Bakit? Kasi nagagawa natin. Kasi makikita sa resulta ng pamumuhay natin. Hindi ang Diyos ang naglaad nun. Ang katigasan ng mga ulo ng tao ang naglalahad nun. Amen? Pinahihintulutan yung bagay na hindi na pinahihintulot ng Diyos sa atin. Because God, I know, when you receive Jesus sa buhay mo, He speak vividly sa atin. Amen? Glory to God. So, andyan po ang grace ng Panginoon and truth. And all His grace and truth were not just meant for one aspect of our life. Binibilisan ko lang po, hindi yan lang sa aspeto ng ating spiritual na kalagayan. Bakit ko po sinabi yon? Ang spirit natin, hindi niya kailangan ng material things. Tama po ba? Diba? O, so, anong kailangan lang? Yung mga spiritual things. Amen? Pero ang sabi ng Romans 8:31-33, what then shall we say in response to these things? So ano daw ang ating dapat nagawain o nung magagawa pa ba natin sa mga bagay na ito? If God is for us, who can be against us? Amen? So He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us material things we need? Hindi po, di ba? All things. Lahat ng bagay. He is concerned sa iyong mental health. He is concerned sa iyong physical health. He is concerned sa financial mo. He is concerned in every aspect of your life. And the grace of God is not only for one aspect of your life. It's not for spiritual aspect lang po. Maging sa ating mga finances, biligay mo yung grace and truth ng Panginoon. Sa ating pong trabaho, sa ating physical na pangangatawan, ilagay mo ang grace and truth ng Panginoon. Amen? Who will bring any charges against those whom God has chosen? It is God who justify. It is God who qualify you. It is God who made you righteous. It is God who qualify you for blessing, who qualify you for everything you need. Amen? So babasahin ko lang po mabilis ang mga bagay na ito. Do you believe that the new covenant is the I will of God? Alam mo anong kailangan pananampalataya? Tanggapin mo lahat ng sinabi niyang I will sa iyo. And your action should come from those you believe na I will na narinig mo na sa Panginoon. And I'll mention to you some. And I'll be quick sa mga bagay na ito. But I want you to do your own research. Do your own, anong tawag doon? Study about this thing. Ano yung I will ba ni Lord sa buhay ko? Amen? From the very beginning, up to the end of the book or the Bible, you will find the I will of God. And it's all under the new covenant. Kahit nabanggit pa yon sa Old Testament, it's still under in the new covenant. Nagkaroon yun ng katuparan sa new covenant. It is unconditional.
It is not based on what you can do. It is based on what you can absorb and believe and receive and receive and receive in your life. Amen? So, in Genesis 22:17, Jeremiah 32:40, dalawa po ang makikita natin dyan. Nababasa niyo pa ba? Ayan, bibilisan ko lang. Ang sabi ng Panginoon, I will make an everlasting covenant with them. Nangyari po ba yon? Yes, it's the new covenant. It's a everlasting covenant. Hindi yun matatapos, hindi yun magwawakas. So you can stand doon. Bakit? Kasi nga hindi siya mawawala. Amen? Ano pa sabi niya? I will never stop doing good to you. I will never stop. Kaya mo bang paniwalaan yan that God will never stop doing good thing to you? Amen? I believe that in my life. God is always intent for me good things. Kaya kahit pangit ang nangyayari, Lord, I thank you. You said in your word. I believe that, Lord. I stand in your grace. It's not about what I have think last night, oh Lord God. It's not about what I have said to my sister, to my brother, to my wife, to my husband. It's all about what you said that you will not stop doing good for me. Amen? Genesis 22:17, I will bless you. Amen? I will be your God and you will be my people. You will find it in Jeremiah 31:33, Ezekiel 36:28, and Hebrew 8:10. So, hindi lang po yan sa Old Covenant because it's a prophecy that will come to pass in the New Covenant. I will be your God and you will be my people. I will lahat yun. So, we just need to respond on the initiative of God. Amen? I will, ano pa po dyan? Have compassion on you. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nakikisimpatya lang ang Panginoon sa'yo. No, meron siyang compassion sa'yo. Ramdam niya kung ano ang nararamdaman mo. Amen? Alam niya kung ano ang hirap na pinagdadaanan mo. That's why He offers His I will sa iyo. Would you accept it and release that pain? Amen? Can you accept this I will of God and release all the pain that you have? And don't dwell on those pain anymore? And tell God, Lord, I thank you. You said in your word, oh Lord, you will be compassionate to me. Amen? I will forgive your wickedness. Oh, glory to God. I will forgive your wickedness. I will remember your sins no more. Yung binanggit ko po kanina. Kaya pag nag-pray tayo sa Panginoon, I believe, kung nabago po ang pananampalataya natin, mababago ang confession natin. Amen? Mababago yung I will natin. Hindi na I will, Lord, I will do this, Lord. I will, no, you will, Lord, thank you. You said in your word. And I receive it and I thank you, Lord God. At magugulat ka na lang, ang hakbang mo, patungo lahat sa pangako niya. Amen? I will sprinkle clean water on you and you will be clean. So tapos sasabihin mo sa akin, binibigyan ka niya ng problema, ginagawa niya, sinisira niya ang buhay mo. Noon sabi niya, binubuo ka niya, nililinis ka niya, hindi ka niya dinudumihan. Amen? Hallelujah. I will give you a new heart. I will put my spirit in you. I will save you. I will not forget you. Lord, bakit ganun parang nakalimutan mo ako, siya lang naalala mo? No, you're not standing in the new covenant. The new covenant says, I will not forget you. So when the time na meron ka na, the moment you receive this covenant na ito, you will not compare yourself anymore with others because this promise is for you. Amen? Not only for your seatmate, it's also for you. It's for all who believe. I will not forget you. I will strengthen you. I will help you. Oh, glory to God. I will uphold you with my righteous hand. Righteous right hand. Sino po yun? Si Jesus. I will be with you when you pass through waters and flame. Thank God. He is with us. He's not just watching. He is with you. And the one who is with you, nothing is impossible for Him. Amen?
Kahit dumaan ka pa sa tubig, hindi ka marunong lumangoy, siya ang salbabida mo. Amen? Dumaan ka man sa apoy, siya ang fireproof mo. Wala kang pangangamba. Amen? If you believe in His I will. I will be with you. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. I will watch over you. Lagi kitang nakikita. Lagi kitang nakikita. Hindi kailanman maaalis ang paningin ko sa'yo. So don't ever think that God doesn't know what's going on in your life. Amen? Glory to God. So I will rescue you from every attack. Sabi natin, every attack. Maliit man yan, malaki man yan, walang pinagkaibahan. Sabi ng Lord, every attack, and will bring you safely to my heavenly kingdom. In every attack of the enemy. So paano ka makikip blameless when you believe in the I will? Because you will not preserve yourself. He will be the one who will preserve you. He will be the one who will keep you blameless, not you. Amen? I will never cast you out. Thank you, Lord. I will never leave you nor forsake you. I will never blot out your name from the book of life. Nag-start ako ng Genesis, nandun na ako sa Revelation. So from cover to cover, you will find these very promises of God. Amen? That He is for you and He is not against you. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. I will raise you up on the last day. That's why when you stand in the ground, in the covenant of grace, you won't worry what tomorrow brings. You just need to what? To enjoy what today brings us. Amen? Amen? Sige po, sa last slide na tayo kasi mahaba pa to eh. Baka hanggang tayo dito. 5 service. Last slide. Handaan po natin yan. New covenant is based on grace. The I will of God. God initiated it. Man will respond. How we will respond? By believing. In the old covenant, by doing. And by believing, it will produce doing sa buhay natin. If it's right believing, it will produce right living. Never your right doing will produce right believing. No. Pabalik yun. Right believing will always produce right living. So again, God initiated the I will of God. Man will respond. How? By believing. So by believing, anong mangyayari? It will produce a doing sa atin. And what's that doing? Na pinreserve sa atin ng Panginoon to do good works. You still remember? So this also covenant is solely based on His promise, not on what you can do. If you receive it, it's yours. If you don't want it, sorry. You cannot achieve it by doing good things. You can only achieve it by receiving it. Amen?